ko matiis na hindi magbigay ng komento tungkol dito sa sinabi ni Senator Drilon at ni fake Vice President Leni Robredo, no? Ano ba ang pangalan niya? Remy Robredo, no? Oo. Yan. Ang sabi nila, bakit daw kailangan palitan yung pangalan ng ABS-CBN, ng pangalan ng NAIA, no? Yung Ninoy Aquino International Airport, bakit daw kailangan palitan? Pandemic daw ngayon. Aba, tangina namang mga dahilan niya, no? Yan dahilan na yan na hindi dapat isikasin kasi may pandemic. Dahilan ng mga bobo yan at mga tanga, no? At saka yung mga may sariling interest, no? Ang dali-dali lang ng bill na yan, isang botohan lang yan, kung tutusin, sandali lang yan, no? At dahil kailangan talagang palitan yung pangalan ng putang inang Ninoy Aquino International Airport na yan. Ngayon, sinasabi niyo may pandemic naman. Di, gumawa kayo ng ibang batas na makakatulong sa pandemic kung talagang iniisip niyo yung pandemic lang. Bakit yung ABS-CBN ang inuuna mo, ha? Drilon, ha? Di ba? Putang ina. Yung ABS-CBN, may pandemic, tapos ABS-CBN inuuna niyo, no? Tapos ito, yung pagpalit ng pangalan ng NAIA, ayaw nyo. Kasi kagagawan yung mga putang inang mga liberal party kayo, mga komunista kayo, yan kagagawan nyo, kaya pinalitan yan. No? Ipapaliwanag ko sa inyo, mga kababayan, kung bakit kailangan palitan yung putang inang pangalan ng NAIA na yan. Ganito yan. Kaya nagkandaloko-loko ang takbo ng Pilipinas dahil kasi sa panloloko nila na bayani si Ninoy. Ito pinaka-recent na example. Bakit binoto si Noynoy Aquino, yung pinaka-bobo at pinaka-tanga ng presidente? Bakit siya ibinoto? Simply because anak lang siya. Anak ni Ninoy at ni Cory. Dahil lang doon ibinoto. Wala siyang sariling utak, ibinoto. Kaya ano nangyari? Nagkandaloko-loko ang takbo ng gobyerno. Isa-isahin pa ba natin yan? Dingbaksya, MRT MES, no? Yolanda, SAP 44. Ano dahilan yan? Kasi bumoto ang mga Pilipino ng isang tanga at bobo na presidente. Na ang tanging dahilan lang ay anak siya ni Ninoy. Yan. Ang purpose nila, kung bakit nila pinapangalanan ng airport, highway, hospital, school, pati pera na 500, ay para laging nakatiim sa utak ng mga Pilipino yung Aquino, 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 Aquino. Para sa mga eleksyon, ay meron silang advantage. Ngayon, sino ang kawawa dyan? Ang mga Pilipino. Ang Pilipinas ang kawawa. Kasi nagbobong-boto tayo, naghahalal tayo ng mga tanga at mga bobo na mga leader na kagaya ni Ninoy at ni Noynoy, no? Ni Cory. Kasi nga, nadaan tayo sa pambobola, sa pambibrainwash, sa pang-indoctrinate, no? Pinalabas nila na hero si Ninoy. Paano naging hero ni traidor yun? Nakatulan nga ng kamatayan yun dahil sa kanyang pagtutulong sa mga NPA, no? At si Ninoy din ang nagpahamak ng ating claim sa Sabah. Isipin niyo yung Sabah, napakayaman ng natural resources yan, langis at kung ano-ano pa, mga minahan. Dahil lang sa kagagawa ni Ninoy, dahil ayaw niyang maging gwapo si Presidente Marcos, pinigilan niya ang pagbawi natin ng Sabah, na talaga namang atin yung Sabah. Pinigilan niya sa pamamagitan ng pag-imbento ng kasinungalingan ng Jambida Massacre para hindi maituloy ni Marcos ang pagbawi ng Sabah. Ano ngayon ang naging resulta? Ang kawawa yung mga Pilipino dahil sa halip na tayo ang nakikinabang ng Sabah na yan, dahil atin naman yan, ay hindi tuloy natin napakinabangan. Yan. Dapat bang ipangalan ang Ninoy-Ninoy na yan? At saka yung NPA. Sino ba may kagagawa ng NPA? Di ba sila ang nag-organize niyan? Si Joma, si Bernard Buscaino, at saka si Ninoy Aquino na traidor sa bayan. Bayani-bayani, putang inang anong klaseng bayani yan, traidor, no? At saka yung, di ba, yung pag-declare ng martial law, yung pala sila yung may kagagawa ng Plaza Miranda, bombing, yung pagpasabog ng granada sa Plaza Miranda. Kaya pala, wala siya doon. Isipin nyo, siya yung pinakasikat na kandidato, siya pa yung Secretary General ng Liberal Party.
tapos wala siya. Associate Justice Marvic Leonen nangako raw na maglalabas na ng desisyon ngayong buwan sa nakabinbing poll protest ni dating Senator Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Posibleng ilabas na raw ng Supreme Court ngayong Enero ang desisyon sa poll protest ni dating Senator Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo dahil umano sa irregularidad ng halalan noong 2016 presidential elections. Ito raw ang ipinangako ni Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen na siyang magsusulat ng desisyon sa naturang kaso. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Bombo Radio Philippines sa Korte Suprema, noong Disyembre raw ay nagbigay ng assurance si Leonen sa mga maestrado na maglalabas ito ng draft resolution ngayong buwan. Sa katunayan, kasama raw ang naturang issue sa High Court agenda noong Enero 5 ngayong taon sa kanilang unbanked session, pero wala umanong aksyon sa sinasabing desisyon kasi bigong maglabas si Leonen ng kanyang ipinangakong draft ruling. Dahil dito umapela na raw ang ilang mahistrado na ilabas na ang ruling dahil magsasagawa na ng halalan sa susunod na taon. Taong 2017 nang lumabas ang 25 pahinang draft resolution ni Leonen bago ito ma-assign bilang ponente o magsusulata sa desisyon ng poll protest case, at nakalahad dito ang kanyang pagnanais na maibasura ang poll protest ni Marcos dahil bigo umano ang complainant na tukuyin ang acts of fraud, mga anomalya at irregularidad sa mga poll precincts nakasali sa protesta. Sa isinagawang halalan noong taong 2016, lamang si Robredo ng 263,473 na boto laban sa dating senador. Wala umunong binabanggit ang Pangulong Rodrigo Duterte tungkol naman sa term limits o extension sa dinaluhang meeting ng ilang senador at ilang mamabatas noong Nobyembre ng nakalipas na taon. Ginawa ni Senate President Vicente Soto III ang paglilinaw dila naman sa pagkabahala ng ilang mga isinusulong na constitutional amendments sa Senado at doon naman sa Kamara may kaugnayan naman na babago sa term limits at extension ng mga mababatas lalo na't nalalapit na ang 2022 elections. Ang sinarabi raw kasi ng Pangulo, itinutulak lamang nito ang amendments sa dalawang aspeto. Una ay ang party list system at ang kalawa naman ay economic provisions ng 33 taon na 1997 Constitution. Ayon umano sa Pangulo, mas makabubuting kung tatanggalin na lamang ang party list system at palitan ito sa saligang batas para nang sa gayon ay maaari silang magpatawag ng Constituent Assembly at amyenda nito. Samantala, sinabi pa ng senador na halos imposible na ang charter change dahil kung sakali ay kailangan dito o kailangan pa rito ang palitan din ang buong konstitusyon. Noong Disyembre ng nakalipas na taon, kapwa nag-aan sina Senators Francis Tolentino at Senador Ronald Bato de la Rosa ng resolusyon para talakayan pa ng Kongreso ang tinatawag nilang limited amendments ng saligang batas.